Tila sulyap sa The Big One ng Metro Manila ang epekto sa Bangkok, Thailand ng lindol na ang sentro ay nasa Myanmar. So ayan, gusto ko lang ng kwentuhan, no? Parang natakot lang ako dun sa news na nakita ko, no? Yung may possibility na makaranas ang Pilipinas ng 0.7 na magnitude na lindol, no? So nakita ko yun sa news, so makita nyo dito mamaya. So tapos nakita daw na dumaan yung fault line, which is ito sa Metro Manila siya, ha. So paano na? So paano na ang Pilipinas? Paano na tayo? Paano yung safety mo? Paano yung safety mo? So nandiyan pa rin kasi sa Manila yung madaming condominiums, buildings, which is nakakatakot. Yeah. Hindi man sa ayaw kung maging praning tayo o maging praning ka. Ano na? Find out na. Ano ibig sabihin? Get a chance hanggat kaya pa na ito. Yan ang pinangangambahang The Big One sa mismong Metro Manila. Narito kasi mismo ang West Valley Fault na maaaring magdulot ng 7 magnitude din na lindol kung gumalaw at maaaring ikasawi ng hanggang 50,000 tao ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency, FIVOX at MMDA. Hindi siya hanggang 5th floor na buildings o 100 floors na buildings, no, na safe tayo in case na may lindol at iba pa. So iba pa rin yung nasa latag ka na ng lupa kumpara nasa taas ka pa rin. So ayan. And tapos ito pa yung pinaka dyan, may mga affordable pa rin tayo ngayon hanggang sa Cavite. Kasi pagdaan ko kahapon, no, yung MRT from Baclaran to Bacoor, so nag-ooperate na siya. Yung kino-construct na yung dugsungan ng Cavitex to Calax. Yan. So marami siyang development. And even yung Ivo City na nakita ko siya na ang laki na ng development. So na yan, isasay na ng pagtaas ng value ng property, and 5 years pa wala na tayong makukuhang affordable house and lot sa Cavite. Kung meron man is medyo dulo-dulo na siya na ang Cavite, and then so tuloy-tuloy na yung development, no? And then siguro darating yung time na parang Manila na rin siya, wala na rin tayong house and lot na available. Baka nga condominium na rin ang meron tayo, which is hindi nga siya magiging practical sa panahon natin na ang Pilipinas nakakaranas ng lindol at iba pa. Yan. So which is dito na yung pagkakataon eh. Pero ngayon na take note, may mga condominium na sa Cavite. Okay? Pero mga low rise lang siya, siguro hanggang 10th floor, yan. Ganun pa lang. Oo nga, mga ganun pa lang. Siguro pinakamataas na yun. Meron ng ganun ngayon. Pero, syempre, hindi mo kailangan ng sobrang taas nun. And then, syempre, yung price nun, compare dun sa house and lot, halos same lang. So, ang isa dun yung spacious mo, nung unit. Tapos, pangalawa, syempre, iba pa rin yung talagang house and lot eh. Na parang, nasa lupa, mayroon kang exist na lot, na makakapaglaro yung mga kids mo sa labas, ganito ganyan. Kasi kung condominium, saan? Sa pathway sila maglalaro. So ayan. So ngayon, yung ranging ng ating mga property, so pagdating ng Gen 3, parang wala na tayong 2M, so more on 2.8 to 3M na, which is 40 square meter pa lang yan. And then meron pa rin tayo ngayon sa Tansa, which is katabi lang yan ng Gen 3 na 1.7, pero nag-iisa na lang siya na merong 1.7 million. And then pataas na rin kasi yung value yung price nun. And then meron tayo sa Naik, yan. Sa Naik meron tayo. Sa 13 ngayon wala na akong makita na ganong price na affordable. So develop na rin kasi talaga yan. So Naik na lang. So yung Naik unti-unti na rin na-develop, no? So tataas at tataas pa rin ulit yung value ng property. So yun lang. Again, mag-ingat tayo yung mga nasa Manila, no? So be prepared. Kung ako sa'yo, nag-uumpisa na ako maghanap ng house and lot sa Cavite. So yan lang guys. Morning ulit.